Marahil marami sa mga kabayan natin dito ang may alagang hayop. Nakakatuwa naman kasi, lalo kapag ang cute, hindi ba? Pantanggal stress, lalo pa kapag malambing. Ang iba nga anak pa ang turing sa mga ito. Pero alam nyo ba, na sa kabila ng pagiging cute ng iba sa mga ito, ay may pagkakataon na maaaring sila pa ang magligtas sa ating buhay sa mga panahong hindi natin kayang ipagtanggol ang ating mga sarili, na parang isang magiting na protektor. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala lamang na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Nangyari ito nang lumipat ako sa aking bagong inuupahang bahay. Ang totoo, may samaan kami ng loob ng aking pamilya. Halos 1 taon na rin na may tampuhan kami ng mga to. Hindi kasi nila matanggap na nagkaroon ako ng karelasyong kapwa ko lalaki. Marami raw silang pangarap para sa akin. Dahil sa mga masasakit na salitang binitawan nila sa akin at halos itakwil ako, lalo na ng aking ama at 2 kuya, ay mas pinili kong lumayo na lang sa mga ito. Nakaya ko namang mamuhay mag-isa dahil may maayos na trabaho naman ako. Malungkot ang naging kalagayan ko noon dahil mismong pamilya ko pa ang hindi nakaunawa sa akin. Tapos dumagdag pa na nagloko ang jowa ko noon. Kaya naman naramdaman ko ang pag-iisa ng mga panahong yon. Ngunit nagbago yon nang dumating sa akin si Happy. Si Happy ay isang pusang gala na inampun ko. Nakita ko kasi yon noon na nag-aagaw buhay sa isang tambak ng basura na nadaanan ko isang hapong pauwi ako galing trabaho. Sobrang payat nun at may sugat yon sa tagiliran. Hindi ko alam anong may gawa nun, pero sa sobrang awa ko sa pusa, lalo pa at ramdam ko ang pag-iisa ng mga panahong yon. Kaya naman nagpasya akong sagipin yon at iuwi sa bahay. Ginamot ko ang sugat nito, pinakain, pinaliguan at binilhan ng mga vitamins. Mahigit 1 linggo lamang ay kitang-kita na ang malaking pagbabago sa itsura ni Happy. Tumaba ito at sobrang hyper. Laro ng laro. Nawala rin ang mga daga sa bahay. Sa tuwing darating ako galing trabaho ay sasalubungin na ako nito, kaya naman naging excited ako sa bawat pag-uwi. Palagi akong may dalang pasalubong rito. Napansin kong iba ang itsura ni Happy kumpara sa mga karaniwang pusa sa labas. Parang may magandang breed ito dahil makapal ang balahibo nun at malalaki ang kanyang mga paa. Ganun pa man, kahit na anong lahi nito, ay mahal na mahal ko itong si Happy. Ngunit hindi lamang pala pagpapasaya at pagdamay ang ibibigay sa akin nitong pusang si Happy, dahil nang dumating ang isang pangyayari sa akin na sa tingin ko ay katapusan ko na, nalaman ko ang iba pang kayang gawin ni Happy. Napapansin ko noong gabi-gabing parang may kaaway itong si Happy. Nagigising ako sa ingay nito at paglalabas ako ng sala, makikita kong nakaharap yun sa bintana. Ang iniisip ko naman ay may ibang pusang umaaligid sa bahay na inaaway nito, kaya naman kaagad akong babalik sa kwarto para ipagpatuloy ang aking pagtulog. Hanggang sa mangyari na nga ang gabing magiging malinaw sa akin kung bakit may ganoong ugali si Happy. Pagod na pagod ako noon galing sa trabaho. Pagdating ng bahay ay saktong nahimas ko lang ng bahagya si Happy na sumalubong sa akin, ngunit hindi ko na nagawang makakain pa
at makabihis. Napahiga ako sa sofa sa sala at doon na tuluyang nakatulog. Nagising ako dahil sa isang ingay. Madilim noon dahil nalimutan kong magsindi ng ilaw. Nakauwi kasi ako ng bahay noon, medyo may kaunting liwanag pa. Nakita kong si Happy yon. Umaangil at parang galit na galit. Parang may kaaway. Nakatapat yon sa may bintanang bukas pero natatakpan lamang ng kurtina. Tinawag ko pa yon sa pag-aakalang wala lang yon. Pero halos atakihin ako sa puso nang makita ko mula sa bintana na may isang kamay na may kakaibang itsura. Dahan-dahang pumapasok yun sa bintana. Kahit madilim ay naaaninagan ko yun dahil sa ilaw ng poste mula sa labas na tumatama mula sa kabilang bintana. Napakahaba ng mga daliri nun at puno ng makapal na balbon. Pagpasok ng kamay na yon ay mabilis na sinunggaban yon ni Happy. Mag-asawang kalmot ang ibinigay nito, dahilan para mabilis na hinila muli palabas ng nilalang ang kamay nun. Doon ko na narinig ang isang malakas na pag-angil mula sa nilalang na yon. Napako ako sa sofa dahil sa mga nasaksihan ko. Alam kong hindi ordinaryong tao ang nasa labas. Tapos sunod na narinig ko yung paghuni ng baboy na parang nagpapaikot-ikot yun sa paligid ng bahay. Si Happy naman, napansin kong parang sinusundan yon ang ingay. Nang makakuha ng pagkakataon ay mabilis akong bumangon para pindutin ang switch ng ilaw. Pagsaboy ng liwanag sa bahay ay nakita kong pilit na binubuksan ng nilalang na yon ang bintana malapit sa sofa kung saan ako nakatulog kani-kanina. Mabuti at nakatayo na ako kaagad bago pa man yun nagpunta ron. Pinipilit talaga nun na buksan ang bintana. Gawa lang kasi sa kahoy ang bintana na yon. Nakaabang lamang si Happy at galit na umaangil. Kukunin ko na sana ang alaga ko at baka mapahamak yon. Ang kaso, ako mismo natakot kay Happy dahil kita kong hindi ko yun mapipigilan. Nagkaroon ng bahagyang siwang ang bintana at napasigaw ako nang makita ko ng maliwanag ang kamay ng nilalang na yon na dahan-dahang inilulusot sa bahagyang nabuksang bintana. Nakakakilabot ang itsura nun. Hindi ko alam ang aking gagawin. Balot na balot ako ng takot. Napasandal na lang ako sa pader sa sobrang sindak. Si Happy naman, agresibong sinunggaban ng kamay na yon. Kumapit si Happy sa kamay habang nakabaon ang mga malalaking kuko nito at mga ngipin sa kamay ng nilalang. Naglikha ng isang napakatinis na pagtili ang nilalang. Sobrang sakit sa tenga nun. Parang nakatutok sa tenga ko sa sobrang lakas. Kasabay nun, ang tila pagpapagpag ng nilalang sa kanyang kamay upang bumitiw si Happy. Tumalon ang alaga kong pusa papalayo at mabilis na hinila muli palabas ng nilalang ang kanyang kamay. Sobrang ingay ng galit na si Happy at ganoon din naririnig ko ang pagtakbo ng nilalang sa paligid ng bahay. Doon ko naalala na kung aswang ito ay malamang takot yun sa asin. Tumakbo ko sa kusina upang kunin ang asin at nang makuha ko ito, sinundan ko kung saan tumatapat si Happy at inihanda ko ang pagsaboy nito. Nakarinig ako ng 3 marahang pagkatok sa pintuan. Naunahan ako ng takot pero nakita ko kung gaano katapang si Happy at alam kong lalaban yon kaya nilakasan ko ang loob ko. Hindi ko binuksan ang pintuan, bagkus ay nagsaboy ako ng asin sa siwang nito sa ilalim.
Muli kong narinig ang masakit sa tengang pagtili nito, kasunod ang mabilis na pagtakbo nun papalayo. Napatingin ako sa alaga kong si Happy. Kita kong unti-unti nang bumabagsak ang mga nakataas nitong balahibo. Nang tuluyang kumalma ito, ay kinarga at niyakap ko yun. Bagamat kabado man, alam kong ligtas ako basta't kasama ko si Happy. Kaya naman, bilang reward sa kanya noong gabing yon, ay binigyan ko siya ng fresh milk na low fat. Inireport ko sa barangay kinabukasan ng insidente. Kita ko sa mga mukha nun na tila hindi nila siniseryoso ang aking ulat. Kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng oras. Matapos yun ay doon ko na ginawa ang isang malaking desisyon. Ang bumalik sa aking pamilya. Naisip kong panahon na yon para makipag-ayos sa kanila dahil hindi natin masabi ang pupwedeng mangyari sa ating buhay kaya hindi na ako nagsayang pa ng panahon at ginawa ko na ang aking napagpasyahan. Sa ngayon ay nakatira na ako sa aking kondo sa Maynila. Hindi dahil may tampuhan ulit kami ng pamilya ko, kundi dahil sa aking trabaho. Naging mas close pa nga kami ng pamilya ko sa katunayan. At kasama ko sa aking kondo si Happy na ngayon ay meron ng kapartner na bago. Si Jolly na isang female Persian. Maingay pa rin sa gabi si Happy pero hindi dahil may aswang o anumang nilalang kundi dahil naglalandian sila ni Jolly. Maraming salamat mga kabayan sa pakikinig ng ating kwento. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, siguraduhin i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga kwento. And of course, huwag kalimutang i-like ang video na ito and pakishare mo na rin para mas dumami pa tayo. Ang opinion ko sa kwento, masasabi ko napakaganda at napaka-heartwarming nito. At yung mga akala nating pets natin na cute lang at masarap alagaan kung minsan pala may pagkakataon na maaaring sila din na magligtas sa ating buhay sa mga panahong hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili. So, alagaan silang mabuti and of course mahalin sila na parang mga anak at parte ng pamilya. At saludo sa mga fur parents at mga animal lovers natin dyan. Maraming salamat mga kabayan. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. Maraming salamat. God bless everyone. Pinipilit talaga nun na mabuksan ang bintana. Nagkaroon ng bahagyang siwang ang binata. Nagkaroon ng bahagyang siwang ang bintana. Ang kamay ng nilalang na yon na dahan-dahang inilulusot sa bahagyang nabuksang bintana.